Yun ang mga kababayan, Mike Abi, nagpanik na. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna tayo ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Mike Abi, halatang halata. At mukha na talagang nagpanik mga kababayan. Bakit nasabi ko yan? Kasi nga mga kababayan, yung ICC ay tinanggap na yung ID proof, no? Ng drug war victims. Ibig sabihin, yung hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte, yung legal counsel nga ni dating Pangulong Duterte sa ICC, ay pinagbigyan mga kababayan na magsumite itong mga witness kuno na mga biktima ng EJK ng ID mga kababayan. Yung ID talaga na hindi galing sa recto ay yung talagang ID na talagang may pagkakilanlan. Katulad ng national ID, katulad ng passport mga kababayan, para hindi nga talaga mapiki. Kasi nga maraming piki, no, na lumabas na mga kuno ay mga biktima ng EJK. Katulad na lang ni Aling Sheila. Katabi niya pa itong si Atty. Conte at itong si Colmenares. Nung ipinakita, ipinesinta sa media na itong mga itong si Aling Sheila ay kasama sa mga biktima o napatay yung kamag-anak dahil sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero nga, lumabas kalaunan yung katotohanan. Di ba mga sinungaling kayo, Mike Abi? Lumabas na namatay pala yung kanyang anak 2024. Isang taon pa lang yung nakalipas. At yung pamatay ay isang adik din. Dahil isang adik din yung kanyang anak. O, nabuking kayo, kaya nga, yung hakbang ng kampo ni dating Pangulong Duterte magsumite ng mga ID na talagang may pagkakilanlan. Katulad nga ng national ID at itong passport mga kababayan. Kaya itong si Mike Abi, wala na, nagpanik na. At kung ano-ano na, yung mga sinasabi. Yung mga sinabi rin itong si dating senador Juan Ponce Enrile, itong si Manong Jane, parang hindi na rin kapanipaniwala mga kababayan yan. Kasi nga ulyanin na yan eh. At alam naman natin na yung matanda na yan ay dapat hindi na rin natin pagkakatiwalaan yan. Dahil nakulong na yan noon sa kasong plunder. At yan yung isa sa mga dahilan, yung tao na yan, si Manong Jane, kung bakit bumagsak ang rehimeng Marcos mga kababayan. Marcos Sr. Tapos maniniwala tayo sa taong yan. Tapos Mike Abi, pinaparating mo sa ating mga kababayan na ganito, na ganon, na tama itong si Manong Jane. Huwag mo kaming lukuhin, Mike Abi. Hindi mo kami mauuto. Hindi kami katulad ng mga supporters mo na mga tanga. Yung utak ay mga talangka. Akala ko talaga dati mga kababayan itong si Mike Abi ay matalino ito. Kasi magaling ito magsalita eh. Malumanay magsalita, pero pala sa kaloob-looban itong tao na ito, demonyo pala itong mga kababayan. May sungay pala ito, nakatago nga lang, hindi halata. Pero nga ngayon, halata na natin. Napatunayan na natin na demonyo itong tao na ito. Gumagawa ng kwento para masira itong kampo ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte at lahat ng mga kumakampi mga kababayan. Talagang gumagawa siya ng kwento kay Richard Gomez. Gumagawa na naman ng kwento na si Richard Gomez daw mas magaling umakting kay Kerwin Espinosa. Ang kapalang mukha mo, Mike Abi, yan lang talaga ang masasabi ko sa'yo. Sobrang kapal ang mukha mo. Saan ka humugot ng kapal ang mukha mo? Napaka-traitor kang hayop ka. Ito na mga kababayan, pasensya na. Hindi ko mapigilan pagmumurahin itong matanda na ito. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Senador, dating Senate President, now Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, hindi na mapigilan po ang kanyang mga opinion, suggestion, idea tungkol sa mga Duterte, okay, na mga kaso. Dahil ito po isang eksperto sa ating mga batas, ang dating Senate President. Pakinggan po
Eksperto sa ating mga batas yan. Kaya nakulong dati yan eh. Kasi nga, eksperto. Eksperto yan sa pag-traidor, sa pagnakaw. Ikaw din, katulad mo, traidor ka din. Tingin ni dating Senate President at kasalukuyang Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, ang problema legal ng dating Pangulong Duterte ay hindi dulot ng mga batas ng ating bansa. Ito ay sa hinamang batas na pinatutupad ng ICC. Dagdag pa ni Enrile, dapat pagsikapan ng kanyang abogado na makakuha ng kopya ng mga kaso ng ICC laban sa kanya para malaman nila kung bakit siya inutosang arestuhin ng ICC. Hindi kanya tama na sisihin ng gobyerno ng Pilipinas sa kasalukuyang problemang legal ni Duterte. Ayun, no? So, napakalinaw po ng balitang yan. At totoo yan. Ako, hindi na aking paniniwala from day one. Hindi dapat sisihin ng mga Duterte ang gobyernong Pilipinas under President Bongbong Marcos. Kasi Bakit? ang kanyang mga kaso ay nasa ICC dahil Pilipino ang nag-file ng kaso, ang mga complainant na biktima sa paglabag sa karapatang ng tao o mas Yan yung talagang, sa ating mga batas. asa na? Nawala na. Yan talaga yung napaka-ingot mo talaga, may kabi, ano? Mga Pilipino ang mga biktima. Mga biktima daw. Pero, ibang lahi yung mag-iimbestiga. Tama ba? Hindi ka ba bangag, may kabi? Kung Pilipino yung mga biktima, dapat Pilipino. Din yung korte na uusig kay Pangulong Duterte. Napakatanga. Talagang iba na talaga mga kababayan pag pinanganak ka. Bagay mga kababayan, imbis na matandaan itong hayop na ito, tanga pa rin itong taong ito. Nasaan na ba yun? Sige, patuloy natin to. Ang dating Senate President. Ito, nawala. Nawala. Nasaan na? Oh, ito na. Hindi dapat sisihin ng mga Duterte Teka lang, nawala. ang gobyerno sa karapatang Ayan na. mas Tuloy. kilalang Tokhang Operation during Duterte administration. Kaya tama yung advice ni Juan Ponce Enrile. Harapin yung kaso, kuhanin yung mga ebidensya at aralin kung paano idepensa. Nsas? Talaga eh. Hindi makukuha yan sa ingay sa social media at traditional media. Ang kapal na mukha mo talaga, may kabe. Sino bang lagi nag-ingay araw-araw? Sino bang lagi nagko-content sa mga Duterte? Di ba ikaw? Sino ba yung laging talagang may paninira sa mga Duterte? Di ba ikaw? Ang kapal talaga ng mukha mo. Sobrang kapal mo kahit marinig mo pa ito. Nasa harapan lang kita, tutusukin ko talaga yung mata mo ng karayom, hayop ka, animal ka. Oh, sige. Ginagawa noon until now at hanggang ngayon ginagawa. Hindi rin mawawala ang kaso ni Duterte sa ICC kahit na manalo pa o anumang mangyari sa ating eleksyon sa Mayo. Next month na po yan. Yan ang kinatatakutan ninyo. Yung matalo kayo ngayong darating na eleksyon dahil alam ninyo sa inyong sarili na talagang wala kayong panalo. Nakikita mga kababayan sa mga survey na bigla nang umangat itong PDP laban, mga kababayan, itong mga kandidato ng PDP laban. Umangat na. At halos ng mga nakakausap ko, PDP straight kami. Wala kaming iboboto sa mga bangag. At Mike Abe, walang naniniwala sa inyo. Hindi ninyo mabrebrinwas ang utak ng mga tao. Dahil matatalino ang mga Pilipino. Yung mga supporters mo lang yung mga bangag. Yan yung mga bugok. Akala ko noon matalino ka, talagang hayop ka. Pero napakabugok mo pala. Diyan ka, takot na takot. Dahil alam ninyo sa sarili ninyo na mananalo talaga itong si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Dahil yung mga biktima ko ng EJK kayo ng EJK, mga animal kayo. Sila lang naman ang nagpapatayan. Yan yung mga sindikato na yan. Yung tao na napatay dahil gusto nang magsalita, pinatay ng kanyang amo. Ipalagay na natin pulis, yung kanyang amo, dahil ayaw nilang maisiwalat na sila ay protector, sila ay isa sa mga nagbibinta ng pinagbabawal gamot. Patayin yung kanilang mga tauhan. Ibinibintang ninyo ngayon kay dating Pangulong Duterte. Sigurado ba kayo na lahat ng mga napatay na yan ay mga biktima?
O sila-sila na lang ang nagpapatayan, mga kababayan, dahil ayaw nilang malantad, ayaw nilang malaman ng taong bayan yung katotohanan. Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte noon na mga generals. Ilan ang mga general na protektor ng droga? Mga mayor, mga congressman, mga journalist. Makakasama ka nun, may gabi. Dahil journalist. Daming motor. Sige lang, ingay ng motor duman, mga kababayan. Huwag kang naghahabulan. Huwag mo kaming lukuhin. Kaya takot na takot kayo. Kaya gusto nyo talaga na maghatid ng mga talagang anong tawag nito, mga kababayan, nakakasira ang mga balita doon sa ating mga kababayan. Dahil takot kayo. Dahil alam ninyo sa inyong sarili na talagang mapawalang sala si dating Pangulong Duterte. Pinoprotektahan lang ni dating Pangulong Duterte ang taong bayan ng ating bansa. Tapos siya patuloy ngayon yung naging masama. Kami dati nakakalakad kami na hindi kami natatakot. Nasa Manila ako ng mga time na yan. Nung panahon ni Noynoy, mga kababayan, pumunta kami ng Divisoria. Sumasakay pa ako ng jeep noon. Yung kasama ko, hinablot. Hindi yung tainga pala. Hinablot yung tainga. Dahil may hikaw, dugo. Yung tainga. Pero, nung umupo itong si dating Pangulong Duterte, napakalinis ng Divisoria. Kahit sino man yung tatanungin ninyo. Lahat ng mga snatcher dyan, lahat ng mga hold upper dyan, nawawala. Sa Bagong Silang, mga kababayan, sasakay ka lang ng jeep, hindi mo pwedeng ilabas. Hindi mo pwedeng hawakan yung cellphone mo. Dahil asahan mo na yan, aagawin yan. Kung hindi aagawin yan, hold upin ka. Nung panahon, bago umupo si dating Pangulong Duterte. Pero nung umupo si dating Pangulong Duterte, yung mga hold upper, nagsibaitan, tumahimik. O ngayon, bumalik na naman. Ay, bakit nasabi ko yan? May kapitbahay kami doon. Na tropa nila, yung mga hold upper. Mga kasamaan sa mga hold upper. Ilang bisis na nakulong yun. Pabalik-balik na lang sa kulungan. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, tumino. Oh, ganun. Ganun katindi si dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, kayong mga hayop kayo yung gustong manira. Gusto yung sirain si dating Pangulong Duterte. Yun ang mga kababayan, hindi ko na lang tapusin itong video na ito. Yan lang naman yung gusto kong iparating sa inyo. Na itong si Mike Abe, nagpanik na ito, natakot na ito, dahil nga, alam nila sa kanilang mga sarili, na itong si Vice President Sara Duterte, ay talagang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. At isa pa, itong si dating Pangulong Duterte ay talagang mapawalang sala sa ICC, mga kababayan. Wala talaga. Hindi talaga mananaig yung mga masasama sa kabutihan. Kayo mga tao, tingnan mo yung mukha mo, may kabi. Ang sagwa. Ang sagwa ng pananalita. Hindi ko sinasabi yung sagwa ng mukha. Ang sagwa ng pananalita. Nagre-reflect sa kanyang mukha. Diba? O yun ang mga kababayan, na ganyan na lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Maraming masasama ang mga sinasabi dyan. Itong si Mike Abe, mga kababayan. Talagang puro paninira, puro mind conditioning sa kanyang mga supporters na dapat daw suportahan o dapat daw itong mga Duterte ay talagang isipin natin na mga masasama, bla 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 bla, mga ganon. Pero huwag kayong maniwala. Talagang napakasama ng tao na ito. Traidor ito. Ulitin ko lang, nasabi ko na ito sa mga video ko noon, na itong tao na ito, nagalit ito noon, traidor ito, nag-walk out ito sa Isiminay. Dahil itong si Pastor Apollo Kibuloy ay naglabas ng opinion nung unang suna nitong si Pangulong Bongbong Marcos Bangag Jr. na bakit hindi nabanggit sa pinakaunang suna nitong si Pangulong Bongbong Marcos yung tungkol sa pagsugpo
sa illegal na droga at yung pagsugpo sa mga makakaliwang grupo, mga kababayan. Aba, galit na galit si Mike Abe. Ano kinagalit? Kung kayo ang tatanungin ko, dapat bang ikagalit ni Mike Abe ang opinion ni Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa illegal na droga at mga makakaliwang grupo? Okay, na bahalang sumagot, mga kababayan. Bakit nagalit itong si Mike Abe? Yun ang ano, dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. May bago bang komento? May bago tayong komento dito. Shoutout tayo kay Lamberto Batlao. Lamberto Batlauhan. Dapat patunayan niya na ang sabi niya, ano ba to? Dapat patunayan niya na ang sabi sa karamihan na bangag. Kung hindi siya bangag, padragtis siya para malinawan yung mga tao kung fake news yung nagsabi niyan. Totoo yan. Yan talagang totoo talaga. Pero pinipilit nila, mga kababayan. Itong si Mike Abe, isa rin ito sa mga nagsasalita na tayo daw, yung mga nag-akusa, tayo daw yung maghanap ng ebidensya. Presidente yan. Hindi yan barangay tanod. Hindi yan ordinaryong tao. Yan yung pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Karapatan natin mga Pilipino na malaman natin at dapat malaman natin kung yung ating Pangulo ay talaga bang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Bangag ba talaga yan? Yan talaga. May karapatan tayo na mag-request. Pero ayaw nila. Alam niyo na kung bakit. O, shoutout na rin ha kay sino ito? Hindi ko makita. Priscilla Kabilin. Shoutout Priscilla Kabilin. Shoutout na rin kay Junbi Altun. Shoutout kay Daniela Cuba. Dito si Madang Baba. Shoutout kay, sana yung nagsabing tama kay Idol, nawala. Shoutout na rin kay Rolly Orozco. Shoutout na rin kay Raul Giritan. Shoutout na rin kay Smiling Danki. Shoutout sa Idol. Shoutout na rin kay Rafael Forgi. Shoutout kay Gilbert Ruah. Shoutout kay Willie Pinilas. Shoutout kay The Farmers President TV. Ayos The Farmers President TV. Shoutout sa iyo, Idol ha. Shoutout na rin kay Mercy Channel. Shoutout sa iyo, Mercy Channel. Maraming salamat. At shoutout na rin kay William Almugila. At kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Elisa Borby, kay Ma'am Berge Veralidios ng Pulilan, Bulacan, at sa kanyang mga apo. Shoutout ha, Coco Martin at Coco Dion at saka si, nakalimutan ko naman yung isa, Ma'am Berge. Shoutout na rin kay Ruben at shoutout kay Golden Boy Tisoy. Yun ang naman, dito lang muna. At ito pa si Biting, shoutout ha sa amin. Nakapag-harvest na kami, kakatanim lang. Yan, matino ba yan? Yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya na dito na lang muna. At once again, this is Ron TV. Mo ingat lahat. God save the Philippines.